Ayan, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan, ito na naman po ngayon si Miss Inday at ngayon po ay pag-uusapan po natin ang sinok. Po, yung pong sinok kasi po, bakit nga ba po tayo nagsisinok? Ano nga po bang dahilan ng sinok? Ayan. Ngayon po, nag-research po ako dahil gusto ko rin pong malaman kung bakit po ako sinisinok. Kasi sinok ko lang po kanina. Ayan, kaya naisipan ko po mag-research at ngayon po naman ay isi-share ko rin po sa inyo kung ano po ang aking natuklasan about po sa sinok. Ayan po, mga kainday. Ayun po sa aking research, ayan. Ayun po sa aking nalaman. Yung pong sinok ay yung pong biglaang nating paulit-ulit ng ayan, ganun po ang sinok. Kaya po ito yung nangyayari dahil po sa pag-urong ng ating muscle. Yan, sa ilalim po ng lungs natin na diaphragm. Ayun po. Yan, at ito po ang mga dahilan kung bakit po tayo ay nagsisinok. Yan, ang una po pala, kaya po pala tayo nagsisinok. Yung po, pag nakain po tayo, di mabilis po tayong kumain. O kaya pag umiinom po tayo, ayan, kaya po dahan-dahan po tayong kumain. O kaya po umiinom kasi po, yung po ay nakakapasok po ang hangin sa tiyan natin. Yan, kasama pong pagkain na pwede pong nagdudulot ito ng pagkasinok. Kaya po, ayan po yung una. Kaya po, dahan-dahan po tayo sa pagkain at saka po pag-inom po para hindi po tayo sinukin. Po palang number 2, ayan po, yung pong pag-inom po natin ng carbonated drink, ayan, yung pong soft drinks, ayan po, kasi yun po, ayun pala, kaya po tayo sinisinok, kasi naglalaman po ito ng maraming CO2, yung pong carbon dioxide, yun po ay nagpapalaki ng tiyan at pwede pong mairita ang diaphragm natin. Ayan po, kaya po pala tayo ay nagsisinok. Kaya po pag nainom po tayo ng mga soft drinks, nagsisinok po tayo kasi po pala yung po ay may carbon dioxide na nagpapalaki po ng ating tiyan at pwedeng mairita po ang ating diaphragm. Yun po pala yun. Yan! Yun naman po pala pangatlo. Yan po yung biglang pagbabago ng temperatura ng pagkain. Yan po. Halimbawa po, habang umihigo po tayo ng sabaw, halimbawa napaso po tayo, ay bigla po tayong uminom naman po ng malamig na may yelong tubig. Ayun po, yung po pala ay nakakapagpasinok din po pala yon. Kasi po, napapaso po yung naiirita po yung ugat ng ating lalamunan. Kaya po pala, pag po tayo po ay napaso at uminom po tayo ng mainit na tubig or mainit na pagkain, wag po muna pala tayong iinom ng malamig na tubig. Ayan po, para po hindi po tayo sinukin. Ayan, may natutunan po ako. Kasi po, dati po talaga, hindi ko po talaga alam yan kung bakit. Natatanong din ako, bakit ba nagsisinok? Pagkakakain ko po kasi nagsisinok ako. Pero, meron din naman pong kadalasan, kahit hindi po tayo nakain, na inom, nagsisinok din po talaga tayo. Ayan. Ayan, at eto pa nga po pala, ayan, ang biglaan po palang pagsinok, o kaya yung hiccups na tinatawag po natin, yan po ay madalas wala po yan talagang seryosong dahilan. Ayan, yan po ay pansamantala lang po itong nangyayari kapag nagkakaroon po ng biglaang pag-contact ng diaphragm. Yan po, yung muscle po natin na tumutulong sa ating paghinga. Tapos po, sumasara po daw ang vocal cords, kaya po nagkakaroon po ng hic na tunog. Yung po pala yun. Yan po pala ang tatlong dahilan kung bakit po tayo ay nagsisinok. Kaya po ngayon nalaman na po natin kung ano po ang dahilan kung bakit po tayo nagsisinok. At least may ideya na po tayo ngayon. Kasi po ako dati hindi ko rin po alam, kasi bigla-bigla rin po nagsisinok. Ayan po. Kaya po sana po may natutuhan po kayo. Please like and share naman po dyan. Comments po tayo. Dahil po, meron pa pong susunod dyan. Ayan po. Kasi po, delikado rin po pala ang pagsisinok ng matagal. Ayan, ituturo ko rin po sa inyo. Iba-vlogs ko rin po sa inyo kung bakit delikado rin po ang matagal na pagsisinok. Ayan po, kaya please like and share naman po tayo dyan para po susunod na video. Ayan, thank you po. Maraming salamat po. God bless you all. Bye!